Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kaloy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, habol hininga si Kaloy pagkatapos tumigil sa mahabang pagtakbo. Nakaramdam ng ginhawa na mapagtantong nailigaw ang mga mandurukot na humahabol. Ngunit siya naman itong namomroblema dahil napadpad sa isang hindi kilalang lugar. Lubak-lubak na daan ang bumungad sa kanya. Kagubatan ang magkabilaan. Madidinig pa ang mga ingay ng ligaw na hayop. Naghahanap ito ng masisilungan dahil nakaramdam ng pagkahilo sa matinding sikat ng araw. Dagdag pa ang gutom at uhaw. Makaraan ng ilang sandali, nakarating sa bahaging meron ng tahanan. Dumiretso ito sa isang tindahan upang makahingi ng tulong. Manong, magandang araw ho. May ipapakiusap sana ako kung ayos lang sa inyo. Pwede po bang makahingi ng kaunting tubig at pagkain? Wika ni Kaloy. Gulat namang tumingin sa kanya ang matanda. Ngunit kalaunan, nagbigay rin dahil sa awa. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miguel. Mukhang galing ka pa sa malayong lugar ah. Paano ka naman napadpad dito sa amin? Tanong ni Tatang Miguel. Kaloy po pala yung pangalan ko, Tatang Miguel. May tulisan pong dumayo sa lugar namin eh. Dinakip yung mga kabataan. Tinulungan ko pero ako naman yung natangay nila. Mabuti na lang at nakatakas ako sa sasakyan. Itong lugar nyo na po yung bumungad sa akin eh. Muling wika ni Kaloy. Hindi na bago ang kwento mong yan sa akin, iho. Marami na ang kagaya mong napadpad dito dahil dinakip ng masasamang loob. Marami na rin akong natulungan para makabalik sa kanilang pinanggalingan. Taga rito po yung nandurukot. May alam po ba kayo kung anong dahilan? Tanong ni Kaloy. Binuksan ng matanda ang pinto at pinapasok ng tahanan. Dali-dali ding isinara. Dito tayo mag-usap upang walang makakita sa'yo. Delikado sa katulad mong dayo. Baka mapagkamalang ka. Masasagot ko ang lahat ng katanungan mo nang base sa aking nalalaman. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo. Pero sigurado kung oo. Alam kong naniniwala ka sa mga aswang. Tama ba, iho? Wika ni Tatang Miguel. Nagulat si Kaloy sa sinabi nito. Ngunit tumango na lamang bilang pagsagot. Oho, may kinalaman ho ba? Sa nilalang na ito ang nagaganap na dukutan. Tugon ni Kaloy. Ang yumao kong anak na si Ben ang nakatuklas dahil sinubukan niyang umanib sa grupong yon para malaman ang kanilang sikreto. Pinangungunahan ng mayamang pamilya ang sindikatong yon. Hindi lang sila nandurukot para sa ransom, kundi para na rin matugunan ang pangangailangan ng kanilang sikmura. Tugon ni Tatang Miguel. Kumunot ang noo ni Kaloy sa sinabi nito. Ngunit naiintindihan din naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kung ganun, aswang ang pamilyang yon. Sigurado po ba kayo, Tatang? Tanong ni Kaloy. Hindi na sumagot ang matanda. Sinenyas na lamang tumahimik muna. Inasikaso nito ang mga kalalakihang huminto.
bumibili ng pagkain sa tindahan. Tatang Miguel, wala ka po bang nakitang lalaki dito? Bagong muka. May inahabol kami kanina pero hindi namin naabutan eh. Wala bang napadpad sa lugar na to? Tanong ng lalaki. Ay, wala naman eho. Wala naman akong napansin na bagong muka. Tugon ng matanda. Ganun po ba? O sige, magandang araw ulit sa inyo. Mauna na po kami. Huling wika ng lalaki at dali-dali nang umalis sa lugar. Napabuntong hininga ang matanda pagkaalis ng mga ito. Tatang, maaari bang magtanong? Salamat lang ho ba yung bayad dito sa tindahan ninyo? Hindi pa nagbabayad ng pera yung mga lalaking yun eh. Tanong ni Kaloy. Pabayaan mo na, Kaloy. Nasanay na ako sa kanila. Hindi pwedeng magsalita kapag sila na ang kaharap. Hindi ko isusugal ang aking buhay kapalit ng kakarampot na barya. Tugon ni Tatang Miguel. Samantala, si Kaloy naman ngayon ang napabuntong hininga. Hindi makapaniwala na ganito ang sistema ng buhay sa lugar. May kakilala ko sa barangay namin. Pinsan ko ang kapitan. Kung gusto mong magpatulong para makauwi sa inyo, magsabi ka lang. Sa ngayon kumain ka na muna. Maraming pagkain dyan sa mesa. Magpakabusog ka lang at wag na wag kang mahihiya ha. Wika ni Tatang Miguel. Tahimik namang kumain si Kaloy. Abala naman ang matanda sa pag-asikaso ng tindahan. Marami ang bumibili, ngunit kagading umaalis lalo na sa tuwing may mapapadaang sasakyan. Na para bang natatakot ang mga tao roon. Patuloy lamang siya sa pagmamasid at meron pang ibang natuklasan. May iilang armadong lalaking dumaraan. Hindi ito alagad ng batas dahil nakasibilyan lamang. May takip sa mukha ang karamihan. Huminto sa tindahan ang iba upang makatangay ng pagkain. Meron pang pera ang pinuntirya. Tatang Miguel, nauumay na ako sa paninda mong pabalik-balik ka. Pahingi nga ako ng pera. Bibili ako sa kabilang tindahan. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Makikitaan ng pandidiri ang mukha ni Tatang Miguel. Ngunit wala namang nagawa pa nang tutukan siya ng baril. Dali-dali niyang ibinigay ang salaping laman ng lagayan. Nang nagpumilit pa itong kunin ang lahat ng kita, magsasalita na sana si Kaloy. Ngunit mariing sumenyas ang matanda na wag. Nadaan naman sa pakiusap at lumakad na lamang. Pagkaalis ng mga ito, dali-daling lumapit sa kanya si Tatang Miguel. Kaloy, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos dito. Bawat maling galaw sa lugar na ito, buhay ang kapalit. Mga armado ang lahat ng yon. Kaya kung maaari, huwag kang kikilos ng masama sa kanila. Wika ni Tatang Miguel. Manong, hindi na tama yung ginagawa nila eh. Hindi sila pwedeng umasta na parang mga hari. Tugon ni Kaloy. Matagal nang mali ang nagaganap sa lugar na ito, Kaloy. Nasanay na lamang kami. Ikaw ang dayo. Kaya makikiusap ako na sundin mo na lamang ang mga sinasabi ko kung gusto mong makaalis ng buhay dito sa lugar. Muling wika ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Kaloy. Mahirap para sa kanya ang sumunod na sinabi nito dahil wala sa bukabularyo ng binata na tumingin lamang habang merong taong inaagrabyado. Mabilis ang kanyang mga kamay para lumaban sa mga ganong sandali. Napatango na lamang ang binata para matapos na ang usapan. Nanatili siya sa tindahan ni Tatang Miguel hanggang sa sumapit ang gabi. Wala naman itong reklamo
Natuwa pa dahil meron ng makakasama. Ilang taon na rin noong huling may nakasama ako sa buhay. Pagkatapos kasing malaman ng yumao kong anak ang tungkol sa grupong yon, tinugi siya. Hindi tinigilan hanggat may hininga pa. Sa katunayan, kung sino man ang maglalakas loob na alamin ang bagay na yon, matatagpuan na lamang na nakahandusay sa daan. Lahat pinapatay nila. Pwera na lamang kung tauhan, may tsansa pang palampasin. Wika ni Tatang Miguel. Mabuti po kayo, hindi na nadamay. Alam niyo yung tungkol sa kanila eh. Oo, pero hindi nila alam na anak ko si Ben. Magkahiwalay kasi kami. Dito ko sa tindahan. Siya naman doon sa totoong bahay namin. Parang suki ko lang siya sa tingin nila, kaya nakalusot. Isa pa, walang ibang tindahan na nagpapapasok sa kanila, kundi ako lang. Kaya iniingatan din nila na hindi ako banggain. Wala po bang nagaganap na engkwentro dito? Armado sila pareho. Tapos may nakita akong isang grupo kanina. Masama yung tingin sa kabila. Ilang beses nang nangyari ang ganyan. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako napuruhan. Dahil meron din akong tinatangang kagaya mo. Wika ni Tatang Miguel. Nagulat si Kaloy nang banggitin ito ang tangan. Bigla siyang kinabahan at nagsimulang magduda. Natawa naman ang matanda sa kanyang naging reaksyon. Ikaw naman, Kaloy, huwag ka nang magduda. Ito ang aking tangan. Butya ng pandakaking itim. Ginagamit ko bilang proteksyon sa mga masasamang loob, maging sa ligaw na bala. Ikaw ba, bata? Ano ang tangan mo? Tanong ni Tatang Miguel. Matagal bago nakasagot si Kaloy. Nagdadalawang isip na ipaalam ang tinatangan. Pangil ng kalabaw ho. Minana ko pa sa tiyuhin kong manunugis. Noong namaya pa siya, ako ang sumunod. Wika ni Kaloy. Napakunot naman ang noo ng matanda. Pangil ng kalabaw? Aba, ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganyan na. Ang alam ko, merong gabay na kalabaw pero ang maging mutya ang pangil nito. Bagong bago sa pandinig ko ah. Ano ba ang taglay na lakas niya? Tanong ni Tatang Miguel. Sapat lang ho, Manong, para mairaos ko ang bawat engkwentrong susuungin ko. Tipid na sagot ng binata. Napatawa na lamang ang matanda. Ayos lang, iho. Hindi mo naman kailangang idetalye. Pasensya na sa mga katanungan ko ha. Naninibago lang ako dahil bago sa aking pandinig. Siya nga pala, gamitin mo na ang papag na ito. Merong kumot at unan dyan. Doon ako sa kabila. Matulog ka na ha. Muling wika ni Tatang Miguel. Sa paglipas ng oras, hindi makatulog si Kaloy. Bukod sa namamahay, naninibago din ito sa paligid. Umaalingasaw din ang kakaibang amoy mula sa labas. Mapanghe at parang nasusunog na kung anong bagay. Hindi niya ito maintindihan. Kaya dahan-dahan itong lumabas ng tahanan upang malaman. Ngunit pagkalabas na pagkalabas, bumungad kagad sa kanya ang sagot. Ang amoy ay nagmumula sa isang nilalang. Napakunot ang noo ng binata habang naroon sa kinatatayuan. Teka, kakaiba ang amoy ng aswang na ito. Parang sinunog na laman ang goma. Hindi naman sobrang masakit sa ilong, pero parang malabo. Wika nito habang nakatitig sa nilalang. Pumasok muli ito ng tahanan
Naghanap na magagamit na patalim. Balak na sanang tugisin ang nilalang. Ngunit dali-dali itong pinigilan ni Tatang Miguel. Kaya hindi nagawa ng binata. Kaloy, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang mangelam sa nangyayari sa paligid. Minsan kailangan mo ding baliwalain para sa kaligtasan ng lahat. Ang nilalang na yan, miyembro ng pamilyang aswang. Sa sandaling malaman nilang may tumutugis dito sa lugar, hindi lang ikaw ang babalikan nila. Kaming lahat ng nakatira dito mapeperwisyo din. Pagpapaliwanag ni Tatang Miguel. Ano ang ibig niyong sabihin? Tatang, hindi po ako yung tipo na hahayaan na lamang magpalaboy-laboy yung aswang. Nakagaya niyan. Maaari yang makapangbiktima ng iba. Tugon ni Kaloy. Ang punto ko, Kaloy, kung sasaktan mo yan, buong grupo ang makakalaban mo. Hindi lang ikaw. Lahat kami sa lugar na ito, madadamay. Nangyari na ang bagay na yan ilang taon na ang nakalilipas. Maniwala ka man sa hindi, pinaulanan ng bala ang mga kabahayan. Milaltrato ang mga tao. Kung meron kang malasakit na natitira, pakiusap, magpigil ka muna. Muling wika ng matanda. Hindi lubos maunawaan ni Kaloy ang sinasabi nito. Labag sa kanyang kalooban ang panoorin na lamang ang nilalang na malayang nagpapalaboy-laboy sa labas at naghahanap ng bagong mabibiktima. Ano pa ang silbi ng pagiging manunugis ko kung ganito lang po yung gagawin ko, Tatang? May tamang pagkakataon para umatake, Kaloy. Kung makakapaghintay ka pa, magagawa mo ang iniisip mo. Tugon ni Tatang Miguel. Po, tamang pagkakataon. Kayo na ho mismo ang nagsabi na sa oras na masaktan ng aswang na yan, lahat ng mga taga rito mananagot. Ano pa ba yung tamang pagkakataon na sinasabi niyo? Sa tingin ko, desidido kang puksain ng aswang kaya may aaminin ako sa'yo. Makinig kang mabuti. Tuwing katapusan ng buwan, umaalis ang lahat ng nasasakupan niyan para magpunta sa ibang lugar. Maghahanap ng dudukutin. Sa mga sandaling yan, ang mag-asawa at anak na lamang ang matitira sa tahanan. Pwede mo silang sugurin kung kaya mong kalabanin sila ng sabay-sabay. Katulad lang din naman sila ng karamihang aswang. May kahinaan at kung mahuhulaan mo yon, matatalo mo sila ng walang kahirap-hirap. Pagpapaliwanag ni Tatang Miguel. Napaisip si Kaloy sa sinabi ng matanda. Katapusan ng buwan, ilang araw pa ang hihintayin. Mula sa bintana, muli itong sumilip sa labas. Wala na roon ang aswang. Ngunit nanghihinayang siya sa pagkakataon. Kaloy, alam ko mahirap para sa iyo ang ganito. Pero iho, alang-alang sa akin, sa amin na mga mamamayan dito, kailangan mong magtiis. Magagawa mo rin ang gusto mong puksain ang mga aswang na yon. Sa tamang pagkakataon, iho, magpahinga ka na. Malalim na ang gabi. Wika ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Kaloy. Wala nang nagawa pa. Kinabukasan, madaling araw pa lamang gising na si Tatang Miguel. Kasalukuyang nagkakape nang bumangon si Kaloy. O Kaloy, magandang umaga sa iyo. Halika, sabayan mo kong magkape. Alam kong masama ang loob mo dahil sa nangyari kagabi. Tiis-tiis lang talaga, iho ha. Ako man gustong gusto ko ng puksain ang mga yan para sa ikakatahimik ng lahat, kaso nagdadalawang isip ako. Hindi naman ako matapang katulad mo Wika ni Tatang Miguel. Kung ganun, para sa proteksyon lang ang tangan ninyo.
hindi nyo ginagamit para labanan ng mga nilalang Tanong ni Kaloy. Ganun na nga iho. Matanda na ako noong nagkaroon Mahina na ang katawan para sumuong pa sa mga labanan. Tinatangan ko na lamang ito para maging proteksyon sa araw-araw na panganib. Ikaw, sa tingin ko sa'yo, isa kang magiting na manunugis. Sa tindig mong yan, hula ko, marami ka nang napuksa, tama ba? Sa awa ng Diyos, Tatang, mangilan-ngilan na rin po yung natugis kong kampo ng impyerno Bata pa lang ako. Noong natuto pero hindi kaagad nagsimula. Natatakot ako Pero kalaunan, nalusaw din ang takot na yon at naging matapang ako. Mabuti ka pa iho. Kung pinata pa ako noong nagkaroon ito, siguro magiging kagaya mo ko at naubos na sana ang mga halimaw dito sa lugar. Kaso, hindi na natin may babalik ang panahon. Mabuti nga napadpad ka rito sa amin. Aasahan ko ang tulong mo, Kaloy. Po, anong ibig niyong sabihin? Anong tulong ang maaasahan niyo sa akin? Tanong ni Kaloy. Kilala ko ang mga astang ganyang, Kaloy. Hindi mo man sabihin. Alam kong hindi ka aalis dito hanggat hindi mo napupuksa ang nilalang. Kaya aasa kong magagawan mo ng paraan ng bagay na ito. Walang ibang pwedeng humarap sa mga nilalang na yon, kundi ikaw lamang. Maaasahan ba kita? Diretsahang tanong ni Tatang Miguel. Hindi mapigilan ni Kaloy na mapangiti. Mag-isa ito sa buhay noon pa man at hindi naranasang merong taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Makakaasa po kayo, Tatang Miguel. Wika ni Kaloy. Halos hindi ito makapagsalita sa labis na tuwa. Aba, ang ganda ng itian mo ha. Mukhang malaki ang kasiguraduhan na magiging payapa pagdating ng araw ang lugar na ito. Halika, magkape ka muna. Hindi pa sumisikat ang araw. Wika ni Tatang Miguel. Nanatili si Kaloy sa poder ng matanda. Tumutulong ito sa tindahan ngunit nag-iingat na hindi makita ng ibang tao. Lalo na ng mga tauhan ng aswang na pamilya. Habang nagpapalipas ng araw, inihahanda rin ang sarili sa inaasahang sagupaan laban sa pamilya ng aswang. Nariyan naman ang matanda. Sinasagot ang bawat katanungan tungkol sa mga ito. Paunti-unti niyang nakakabisado dahil ginagamit ni Mang Miguel ang kakayahan. Sinasamantala ang kahinaan ng tauhan ng kalaban. O iho, malapit na ang katapusan na. Aalis na naman ba kayo? Tanong ng matanda sa lalaking sumadiya sa kanyang tindahan. Bakit po kayo nagtatanong? Nagbabala ka bang magsumbong, tanda? Hindi naman sa ganoon. Bakit ko naman kayo isusumbong? Ang sakin lang, gusto kong malaman para makapaghanda ko ng pagkaing may bibigay sa inyo. Baka kasi sa araw na yon, ubus na ang alak at sigarilyo rito. Tugon ni Tatang Miguel. Oo nga pala no. Sa Sabado yung alis namin. Di ko pwedeng sabihin kung saan Madaling araw kami lalakad kaya siguraduhin mo na nakahanda na yung mga kakailanganin namin sa biyahe. Damihan mo yung yose yung kulay pula. Akin na yung bigas at dilata. Wika ng lalaki. Kinuha nito ang inihingi sa tindahan. Pagkatapos, umangkas ng motorsiklo at umalis sa lugar. Wala talagang mabuting asal ng mga yun Kuha ng kuha rito sa tindahan. Hindi man lang marunong magbayad kahit kalahati. Wika ni Kaloy.
Pabayaan mo na, Kaloy. Ang importante nito, sapat na ang impormasyong kailangan natin. Pulido na ba ang plano mo? Ilang araw na lang mula ngayon. Magsasabado na. Kailangang handa tayo para dire-diretso. Handa na ako, Manong. Nahasa ko na rin po yung binigay mong itak. Araw na lang po ang hinihintay natin. Mabuti kung ganon. Itabi mo muna ang mga yan dahil may ilang araw pang hihintayan. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagpapalipas ng araw, minabuti ni Kaloy na magmanman. Hindi siya pinigilan ni Mang Miguel na umalis. Pinuntahan niya ang kagubatan kung saan naroroon ang tagungkutan ng mga kalaban. Sa mismong bundok ito gumawa ng tahanan. Hindi masyadong halata ng iilan kung hindi lang siya nasabihan kung saan banda. Malalagpasan mo kagad. May mangilan-ngilang kalalakihang nagbabantay sa labas. Malayo man ang mga ito, ngunit naaamoy pa rin ang samyo ng pamilyang aswang. Sa katunayan, nakita niya ang padre de pamilya. Kung titignan, parang mga rebeldeng pinaghahanap ng otoridad. Nang mapansin niyang nagsikalat ang mga tauhan nito, napaatras na ang binata. Maaga pa para sumugod, kaya babalikan ko na lamang kayo. Wika niya sa sarili, sabay alis. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, sumapit ang itinakdang oras ng pag-alis ng mga tauhan nito. Nakahanda na si Kaloy sa paglusob, ngunit pinabaunan muna ng paalala ni Tatang Miguel. Kaloy, hindi bang kita kilalang lubos? May tiwala pa rin ako sa iyo. Aasahan kong pagbalik mo rito sa aking tahanan, napuksa mo na ang pamilyang yon. Huwag ka ring magpadalos-dalos, iho ha. Kung alanganin, umatras ka muna. Marami pang pagkakataon at huwag kang sumugal sa alanganing sitwasyon. Paalala ni Tatang Miguel. Huwag ho kayo mag-alala. Pakatatandaan ko po ang lahat ng yan, Tatang Miguel. Maraming salamat sa tiwala. Lalakad na ho ako. Tugon ni Kaloy. Hinatid siya nito ng tanaw. Dumiretso si Kaloy sa kagubatan. Naging mapagmatiyag sa paligid dahil kahit wala pang nakikitang nilalang, maraming bakas sa hangin. Nang makarating sa tahanan nito, hindi siya nakalusob kagad dahil may mangilan-ngilang nakatambay sa labas. Nako, nagkamali yata si Tatang Miguel sa pagkakataong to . Hindi lahat ng tauhan umalis. Meron pang naiwan na iilan. Pero mukhang kaya ko naman to . Wika ni Kaloy. Naghanap ito ng tiyempo. Pinag-aralan ang bawat galaw ng mga bantay. Nagsusugal pa ang mga ito at masyadong abala ang atensyon sa mga hawak na baraha. Inagaw niya ang pansin. Alisto nang madinig ang pagsipol. Ang ginawa niya, niligaw niya ang mga ito sa kakahuyan. Isa-isang inimbahan hanggang sa naitumba. Pagkatapos, nagmamadaling bumalik upang ang pamilyang aswang naman ang atupagin. Bago tuluyang lumusob, isang malakas na orasyong proteksyon muna ang sinagawa. Saktong pagkatapos ng orasyon, bumungad sa kanya ang padre de pamilya. Hinahanap nito ang mga tauhan. Dali-dali siyang lumabas upang harapin. Antingero, ang lakas ng loob mong lumusob dito. Dito pa talaga sa mismong pamamahay ko. Alam mo bang walang manunugis na nagtagumpay sa pagpuksa sa pamilya namin? Isang pagkakamali ang binabalak mo, bata! Wika ng lalaki.
Ganyan ba talaga yung lahi niyong mga aswang eh? Nauuna ang kadaldalan. Kung inakala mong mabibigo ko, bakit hindi natin subukan para magkaalaman? Hamon ni Kaloy. Aba, masyado ka namang nagmamadaling mamatay. Kalmahan mo lang bata. Diyan din naman ang bagsak mo. Tinatago mo pa ang iyong muka sa ilalim ng tela. Bakit? Natatakot ka bang makilala? Hindi ka taga rito ano? Masyado ka naman maraming sinasabi. Bakit hindi ka nalang magpalit ng anyo para makapagsimula na tayo? Nakakabagot ka. Wika ni Kaloy. Napangiti ang lalaki. Ilang sandali pa biglang may umatake sa likuran ng binata. Mabilis naman itong nakabawi. Hinabol ng pagtaga ang aswang. Nakakailag naman ngunit sa huli ay natamaan. Malala ang natamong sugat. Pagapang itong papalayo sa kanya, kitang-kita din niya ang pagkikiskisan ng ngipin ng lalaki. Binata pa pala ang isang to. Mukhang hindi sanay sa pakikipaglaban . Puro lang atake at walang depensa. Kaya yan, napuruhan. O ikaw, anak mo ba ito? Mana yata sa'yo ano? Tanong ni Kaloy. Mas lalong naglangit-ngit sa galit ang lalaki nang apakan niya ang ulo ng aswang. Hinang-hina na ito ng mga sandaling yun. Hindi mo man sabihin, pero base sa reaksyon mo, anak mo nga ang isang to. Ang asawa mo ba nariyan din sa loob? Tawagin mo para isabay-sabay ko na kayong lahat. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang paulit-ulit na tinaga ni Kaloy ang aswang. Ilang sandali pa ang lumipas. Wala na itong buhay. Dahil dito, wala nang nagawa ang lalaki kundi sumugod. Hindi na nagpalit ng anyo, ngunit malakas pa rin. Sa tanang buhay ko, wala pang nanakit sa aking pamilya. Ikaw lang ang bukod tanging nangahas. Tandaan mo, hindi kita bubuhayin. Wika ng lalaki. Paano kung ikaw ang sabihan kung hindi kita bubuhayin? Malulungkot ka ba? Pangaasar pa ni Kaloy. Hindi na sumagot ang padre de pamilya. Patuloy lamang ito sa pagsugod. Habang nagsasagupaan, lumabas ang aswang na babae. Dali-daling hinila ang bangkay ng anak. Sumigaw pa ito na patayin siya at pagbayarin sa kasalanang ginawa. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang nilalang. Nasaan yung tao lamang ito ngunit hindi maikakaila ang kakayahan. Ilang beses ding naitumba si Kaloy. Kamuntikan pang mapuruhan. Ang lakas mo . Sayang dahil hindi mo na ipamana sa anak mo. Tignan mo nga yung asawa mo. Nagluluksa na sa kamatayan ng anak niyo. Wika ni Kaloy. Paraan para malingat ang lalaki. Nang sandaling napalingon ito, bumuelo ang binata. Inatake sa likod ang nilalang. Dito na nakalamang si Kaloy. Hawak-hawak pa sa leeg ang aswang. O sige, subukan mong humakbang. Pupugutan ko ng ulo ang pinakamamahal mong asawa. Wika ni Kaloy. Nang mapansin ang babaeng aswang na gustong lumapit, natakot naman ito at tumigil. Hindi mo ako madadaan sa ganito, bata. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nakatakas sa mga tauhan ko noong nakaraang mga araw. Isang manunugis pala ang kanilang natangay
Pasalamat ka at hindi ka nila pinagkainteresada. Wika ng lalaki. Kahit hirap na sa pagkilos, dahil patuloy lamang si Kaloy sa pagsakal sa kanya. Pasalamat ka mo mga tauhan mo na hindi ko naisipang iligpit sila sa mga sandaling yun. Marami ka ng taong nabiktima. Dumarayo pa sa iba't ibang lugar para mandukot ng mga inosente. Ano bang ginagawa mo sa kanila? Ano pa ba sa tingin mo? Gusto mo bang sabihin ko pa sa mukha mo? Ang iba ginawa naming pagkain at ang mga lamang loob nila ibinibenta para naman pagkakitaan. Sapat na ba ang sagot ko sa'yo? Tanong ng lalaki. Mas diniina ni Kaloy ang pagkakasakal. Napadaing ang lalaki nang unti-unting bumaon ang patalim sa leeg. May gana ka pang sumagot ng ganyan. O sige, tignan natin kung makakatawa ka pa. Wika ni Kaloy. Hindi na nagdalawang isip ang binata. Itinarak ang itak sa leeg nito. Sinundan ng taga sa ulo at muka. Pagbagsak ng lalaki sa lupa, sumunod naman ang asawa. Pinaulanan siya ng kalmot. Sinubukan pang mangagat. Mas bagay kang maging aso kumpara sa aswang. Tumubi ka na sa asawa at anak mo. Wika ni Kaloy. Tinagarin ito ng binata. Hindi tinigilan hanggang sa hindi humahandusay. Napabuntong hininga na lamang pagkatapos. Tinignan ang sariling katawan. Wala namang natamong sugat kahit paulit-ulit na natatamaan sa engkwentro kanina. Tinapos niya ang pamilya ng aswang sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang mga bangkay. Isinama na rin ang kanilang tahanan. Umalis lamang ang binata nang maging abo ang mga ito. Pagkabalik ng tahanan, nakaabang si Tatang Miguel sa kanya. Hindi maitago ang tuwa nang makita siyang makauwi. Kaloy, maraming salamat sa Diyos. Nakabalik ka ng buhay. Nababahala ko dahil ilang oras na ang lumipas magmula nang umalis ka. Kumusta ang lakad mo? Gusto kong makarinig ng mabuting balita. Salubong sa kanya ni Tatang Miguel. Tatang, ano pa ba sa tingin niyo ang kalalabasan ng plano natin? Tugon ni Kaloy. Sa tanong niyang ito, pareho silang natawa. Napayakap pa sa kanya ang matanda. Lubos-lubos ang pasasalamat. Kaloy, isa kang anghel na pinadala ng Diyos dito sa lugar namin para sugpuin ang kasamaan ng pamilyang yon. Walang ibang nangahas na kalabanin sila. Kung hindi ikaw lang, Kaloy. Maraming salamat sa iyo. Pasasalamat ni Tatang Miguel. Walang anuman, Manong. Ginampanan ko lamang po ang aking tungkulin. Hindi ko man nailigtas sa mga batang dinukot nila. Napuksa naman ang pinakaugat ng kasamaang to. Kaya sigurado ho ako na wala nang mabibiktima pa. Wika ni Kaloy. Matapos ang araw na yon, nagpasya si Kaloy na manatili muna ng isang araw pa sa lugar. Kinabukasan, inasikaso ni Tatang Miguel ang pagbalik ni Kaloy sa lugar na pinanggalingan. Humingi ng tulong sa pinsan niyang kapitan. Kagad naman itong naasikaso. Kasabay ng pag-alis ni Kaloy, ang pagdakip sa mga tauhan ng pamilyang aswang. Naisumbong na nila ito sa mga otoridad. Nagpatulong sa ibang kagawaran kaya't nahuli. Para kay Kaloy,
Hindi man sinasadya na mapadpad ito sa lugar. Ngunit yon ang nagdulot ng pagbabago nang mapatay niya ang pamilya ng aswang na matagal nang nagbibigay kadiliman sa lugar at nagbigay ng kalayaan sa mga taong naroroon. Matapos ang tagpong ito, hindi na siya muli pang nakabalik sa sitio. Ngunit alam ng binata na kahit hindi niya na muling nakita si Tatang Miguel, masaya itong namayapa na malaya na ang lupaing sinilangan. Lahat ng ito ay dahil lamang sa manunugis na si Kaloy at mutya sa pangil ng kalabaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Moti. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas magmula nang manirahan si Moti sa tahanan ng lolo sa Leyte. Dating taga Maynila, ngunit kinakailangang pumunta ng ina sa ibang bansa dahil nabigyan ito ng pagkakataong makapag-aral ng medisina. Hindi niya gustong mag-isang maiwan ang anak sa tahanan, kaya naman minabuting dalhin na lamang sa lolo. Binata na si Moti ngunit labis pa din ang pag-iingat ng ina. Bago pa man umalis, napakadaming ibinili nito sa lolo. Natatawa naman si Tandang Bakong dahil masyadong nag-aalala ang ina sa anak. Kung gaano kadalubhasa si Tandang Bakong bilang isang albularyo, ganun din kadalubhasa ang ina ni Moti sa pagiging doktor. Magkasalungat man ang paniniwala ng dalawa, ngunit hindi ito nagiging hadlang sa mabuting samahan ng pamilya. Lahat merong respeto sa isa't isa. Kaya naman bukas ang isipan ni Moti sa paraan ng panggagamot ng lolo at ng ina. Sa maikling panahon na paninirahan sa piling ni Tandang Bakong, nasanay na ang binata sa pang-araw-araw na ginagawa sa tahanan. Tumatanggap ng iba't ibang uri ng pasyente dahil nakakagamot ito sa pamamagitan lamang ng mga dasal at nangis. Hindi mapigilan ng binata na mamangha sa kakayanan ng lolo. Isang araw, nagkaroon ng kaibigan si Moti. Bandang 9:00 ng umaga, nagpaalam ito kay Tandang Bakong na pupunta muna sa tahanan ng isa sa mga kaibigan. Pinayagan naman ito ng lolo. Nagbili na mag-iingat sa daan. Bago tuluyang makaalis, napansin ng binata ang isa sa mga pasyente ng matanda. Ang buong mukha nito ay naging kulay berde at mukhang napakagaspang din ng balat. Matapos matitigan, umalis na din dahil nakita ni Moti na nasa labas na ng bakuran ang kaibigan at nag-aantay. Sa buong maghapon, wala naman ibang ginawa ang magkakaibigan kundi tumambay sa bundok. Dahil bawal nang magpunta doon sa susunod na linggo dahil Kwaresma na, sinulit nila ang pag-akyat at nanguha ng buko. Tuwang-tuwa naman ang binata. Nagustuhan niya talaga ang bundok simula nang makauwi ng probinsya. Ilang oras pang kumain ang magbabarkada ng buko at bandang 6:00 ng gabi, naglakad na papauwi. Pagkarating sa bakuran, nagulat si Moti dahil nagsikalat na ang mga gamit ng lolo. Unti-unting lumapit. Nagulat dahil ito ang mga libreta ng matanda na itinatago sa isang baul. Punit-punit lahat na parang may galit ang sino mang gumawa. Dahil sa nakita, nakaramdam ng kaba si Moti. Patuloy na naglakad papasok. Naghanap sa bawat sulok ng tahanan ngunit ni anino ng lolo. Hindi na nakita pa. Dali-dali itong lumabas ng tahanan para itanong sa mga kapitbahay kung nakita ba nila ang matanda.
Lahat naman ng mga ito ay sumagot na hindi. Madilim na ang daan. Nakaramdam na din ng pagod ang binata. Kaya napagpasyahang umuwi. Biglang nagulat si Moti ng kalabitin ng isang baliw na babae na nasa likuran. Ito ang matagal ng baliw na naninirahan sa barangay. Ayon sa sabi-sabi, iniwanan ito ng asawa at hindi kinaya ng isipan. Hindi naman ito nagwawala o nananakit. Madalas mahilig lang itong magsalita sa napakababang boses. Tinignan ito ni Moti. Tinanong kung ano ang kailangan. Hindi man maayos ang pananalita. Pilit pa din itong iniintindi ng binata. Nalaman mula doon na huli nitong nakita ang lolo na may kasama na isang babae. Nang tanungin niya ang baliw kung saan pumunta, kaagad namang tinuro ng baliw ang direksyon. Bukod doon ay wala ng ibang impormasyon pa ang nasabi. Nagdadalawang isip ang binata na sundin ang itinurong daan. Papunta ito sa gubat at naalala din ang sinabi ng mga kabarkada. Mapanganib doon tuwing gabi. Dahil baguhan at hindi pa naman lubos na kabisado ang lugar, minabuti ni Moti na umuwi muna habang ang baliw naman hindi na napansin kung saan napunta. Pagka-uwi ng tahanan, hindi niya maiwasang manghina. Dahil hindi alam kung nasaan na ang lolo. Kahit magulo ang isipan, minabuti ng binata na magpahinga at kinaumagahan na magpatuloy sa paghahanap. Pagsapit ng umaga, hindi pa man nakakabangon may nadinig ng katok sa pintuan. Kaya kagad itong tumayo at pinagbuksan. Isang matandang lalaki ang tumambad na halos kasing edad lamang ng lolo. Ikaw ba ang apo ni Bakong? Hanapin mo ang libretang nababalot ng pulang tela sa mga kagamitan ng lolo mo. Pagkaabot mo sa akin, maghanda ka na at meron tayong pupuntahan. Wika ng matanda. Dahil sa nadinig ang pangalan ng lolo, hindi na ito nagdalawang isip pa at kagad pumasok sa kwarto. Hinalungkat ang lahat ng gamit ng lolo pati na din ng baul. Hanggang sa nahanap ang sinasabi ng matanda. Maalikabok, nakabalot sa pulang tela. Hindi man binuksan ngunit sigurado na ang binata na yon ay isang libreta dahil sa hugis nito. Inilagay na lamang sa bulsa at mabilisang nagpalit ng pang-itaas na damit. Pumunta na sa matanda at iniabot ang libreta. Hindi naman ito nagsalita pa. Diretsyong naglakad kaya sumunod na lamang si Moti. Habang naglalakad ang dalawa, napapatanong pa ang binata sa kalagayan ng lolo. Ngunit ang palaging sagot ng matanda, maya-maya ay malalaman mo ang kasagutan. Kaya naman hindi na nangulit pa si Moti. Halos 2 oras ang lakaran hanggang sa makarating sa isang kubo sa gitna ng gubat. Iniabot ng matanda kay Moti ang libreta at sinabing, Kinakailangan mong maghanda, Moti. Ikaw mismo ang magliligtas sa sarili mong lolo. Buksan mo ang libreta at basahin mo ng pabaliktad. Kapag namemorya mo ang ikahuling pahina, abisuhan mo ko. At saka pa lamang tayo pupunta sa kinaroroonan ng iyong lolo. Hindi man alam ang buong ipinagagawa ng matanda. Binuksan pa din at ibinaliktad ni Moti ang libreta para kabisaduhin ang nakasulat. Pagkabukas ng unang pahina, napakunot ang noo ng binata dahil napakalabo ng sulat. Napansin ito ng matanda at ayon rito, kailangang itapat ang kada pahina sa araw para mas maging malinaw. Nang ginawa nga ni Moti ang sinabi ng matanda, namangha ito dahil parang bagong gawa ang libro ngunit kapag inaalis sa araw, muli itong magiging luma.
Maghapong naging abala sa pagmememorya ang binata. Dahil ayon sa kasamang albularyo, tuwing umaga lamang mababasa ang libro at kung hindi maging handa hanggang sa lumubog ang araw, muli silang maglalaan ng isa pang araw sa pananatili. Dahil nais nang makita ang lolo, sineryoso ni Moti ang pagkakabisa. Naging matagumpay naman dahil bago pa man mag-alas 6, nabigkas niyang diretso ang mga dasal sa harapan ng kasama. Kaya nagpalipas na lamang ng gabi ang dalawa at naghanda para sa susunod na araw. Pagtungtong ng alas 4, nag-umpisa ng maglakad sila Moti. Habang nasa daan, paulit-ulit na binibigkas ng binata sa isipan ang nakabisang orasyon. 3 oras ang paglalakad ng dalawa hanggang sa marating ang isang bundok. Malayo pa man, ngunit tanaw na ni Moti ang lolong nakaupo sa paanan nito. Maya-maya pa, may isang babaeng tumambad sa lolo. Sinapak ito. Nagulat si Moti at tinangkang tumakbo, ngunit kagad siyang pinigilan ng albularyo. Huwag kang magpapadala sa nararamdaman mo, iho. Alalahanin mo, buhay ng lolo mo ang nakasalalay sa bawat maling galaw na gagawin mo. Makinig ka. Dahan-dahan tayong maglalakad hanggang sa maabot natin ang kinauupuan ni Bakong. Bago pa man tayo tuluyang makarating doon, may isang patay na puno tayong madadaanan. At sa oras na yon, mawawala ako sa tabi mo. Pagmasdan mo ang paligid at kapag nakita mo ang 2 ahas na naglalaban, bigkasin mo na ang orasyon. Wika ng matanda. Napatango si Moti at hinihanda ang sarili. Dahan-dahang naglakad ang dalawa. Nagtago sa likod ng madaanang puno. Nakailang hakbang pa, nakita na ng binata ang sinasabing puno ng matanda. Lumingon pa ito para sumenyas sana, ngunit hindi na nakita. Lumabas sa pinagtataguan ang binata at lumapit sa puno. Dito niya nakita ang 2 ahas na naglalaban, ngunit napansin itong may pinag-aagawan silang gintong bola. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot dahil napakalalaki ng mga ito. Habang papalapit, mas malakas niyang binibigkas ang orasyon hanggang sa nakitang mamatay ang isang ahas. Napatigil ito sa pagbigkas. Maya-maya pa, lumapit ang isang ahas sa kanya. Hindi alam ni Moti ang gagawin dahil nakatitig lamang ito sa kanya habang iginagalaw ang ulo. Hanggang sa bumuka ang bibig, may iniluwa na puting bato. Pinulot ng binata ang bato at tumakbo papunta sa kinaroroonan ng lolo. Dumating itong naghahabol ng hininga. Walang ano-ano. Itinapat ng isang babae sa dibdib ang napakahabang itak. Tinitigan ito ni Moti. Nabatid na yon ang babaeng nagpagamot sa lolo dahil hindi pa din nawawala ang kung anumang kulay berde nito sa buong muka. Tinignan naman ng binata ang lolo. Nakitang lumuluha habang nakatingin sa kanya. Hindi makabitaw ng salita dahil sa telang nakaharang sa bibig. Nagulat naman ito nang biglang idiniin ng babae ang patalim sa dibdib. May kung anong bumulong sa tenga ni Moti. Itinapat sa babae ang hawak na bato. Kasabay nun, may isang ahas na tumuklaw sa binti ng babae at bigla itong humandusay sa lupa. Matapos ay yumuko kay Moti sabay gumapang papalis. Nang makaalis ng tuluyan, lumapit na ang binata sa lolo. Tinanggalang nakapulupot na lubid sa kamay. Nagulat ito nang makitang putol na ang mga daliri ng matanda. Dahil dito, maluha-luha ang binata sa bayakap sa lolo. Sa mahinang boses, narinig niyang nagpasalamat ito sa kanya.
Inalalayan na ni Moti si Tandang Bakong. Dahan-dahang naglakad papauwi. Nang magawi sa may patay na puno, hinanap nito ang kasamang albularyo. Ngunit hindi na niya muli pa itong nahanap. Wala na ding nakitang ahas pa sa lugar. Itinuloy na lamang na maglolo ang paglalakad. Pagkarating sa tahanan, naabutan niyang nakaupo sa may bakuran ang albularyo. Mabuti naman at napagtagumpayan mo, Moti, ang pagsubok. Ipasok mo na si Bakong para magamot ko na ang mga natamo niyang sugat. Wika ng albularyo. Inalalaya ni Moti ang lolo hanggang sa makaupo ito sa loob. Pinatanggal ng manggagamot ang pang-itaas na damit. Nagulat ang binata nang makita ang mga pasa sa katawan. Kaagad din naman itong pinahiran ng langis ng kasamang albularyo. Bago pa man matapos, may usal itong nabanggit, kasabay ng pagtakip sa mga putol na daliri. Matapos ay nagpaalam na at umuwi. Sa buong maghapon, nagpahinga na lamang si Tandang Bakong. Nangihina pa ang katawan nito. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, matapos makapaghapunan kasama ang lolo, nagpahangin muna si Moti sa bakuran. Habang nakaupo, naramdaman nitong gumalaw ang bato sa bulsa kaya naman hinugot niya ito. Pagkakuha, nakita niyang nagliliwanag ang bato nang walang ano-ano'y. Bumungad sa harapan ng babaeng baliw sa barangay, katabi ang isang ahas. Pinagmasdan niyang mabuti ang ahas at nabatid na yon ang mismong ahas na tumulong sa kanya sa bundok. Ngumiti naman ang baliw. Sa unang pagkakataon, nakapagsalita itong klaro sa tenga ni Moti. Ayon dito, pangalagaan ang mutya. Dahil sa kanya lamang ito pinagkaloob ng kalikasan. Matapos mabanggit ang mga katagang yon, kagad naglaho ang dalawa. Nanatili namang tulala si Moti dahil napakabilis ng mga pangyayari at bakit sa kanya pa naibigay ang mutya. Pagkapasok ng tahanan, inilahad niya sa lolo ang mga nangyari. Natuwa naman ito at sinabing, "Mapalad ka po. Marami ang naghahangad ng mutya na yan dahil sa kakayahang makapagturo ng mga sinaunang mga ginto. Sa katunayan, yung babaeng nagdala sa akin sa bundok ayan yung pakay. Pinilit niya akong kunin ang mutya, ngunit hindi naman ako nagtagumpay. Dahil hindi para sa akin niya nakalaan. Kahit albularyo pa ako. Pagkaingatan mo yan, apo. Hindi naman yan basta-basta mawawala hanggat hindi ginagamit sa kasamaan." Dahil sa nadinig, hindi malaman ni Moti ang magiging reaksyon. Inabutan din ito ng botelya ng lolo. Ibinilin na ilagay ang mutya doon para gawing kwintas. Magmula ng araw na yun, unti-unti nang natanggap ni Moti ang kaloob na mutya. Hindi naman ito nagkamali sa tamang paggamit dahil sa gabay na rin ng lolo. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, nakauwi na rin ang ina. Ngunit hindi naman siya nito nagawang kontrahin o pagbawalan sa tinatangan. Nangunguha na din ng mga lumang ginto si Moti. Kaya naman nakakainkwentro ito ng kung ano-anong mga nilalang dahil yun ang kaakibat ng mutya. Ang mga pera naman na nakukuha sa pagbenta ng ginto, karamihan ibinibigay sa pagpapaayos ng simbahan. Sapat lang ang kinukuhang halaga sa pambili ng sariling pangonsumo. Hindi nagtagal. Dahil sa katandaan, sumakabilang buhay na si Tandang Bakong. Samantalang hindi naman pinagpatuloy ni Moti ang panggagamot ng lolo. Ngunit patuloy naman ito.
sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.